Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 241, Kabanata 241, ipaubaya sa akin ang lahat. May binubugbog. May binubugbog. Wala na bang batas? Mga hayop. Sila ay isang grupo ng mga hayop. Si Nashley at ang mga tauhan ay humagulgol sa kawalan ng pag-asa, ngunit wala silang magagawa. Maraming mga tao ang may mga pasa sa buong katawan, at ang ilan ay nahati ang kanilang mga ulo sa pag-agos ng dugo. Nang makita ang eksena sa harapan niya, humagalpak ng tawa si Rene Jordan, pakiramdam niya ay nailabas niya ng husto ang kanyang galit. Sa ilalim ng puwersahang pagpapatalsik ng mga security guard, hindi na nakatagal si Nashley at ang iba pa at itinulak sila sa malayong lugar. Ngumisi si Grayson Luther, mukhang hindi na dapat maglakas loob ang matanda na manggulo. Maghiwa-hiwalay lang ang lahat. Di nagtagal, nagkalat ang mga empleyado ng foundation sa lahat ng direksyon. Ang mga security guard ay nagbabantay sa pasukan gamit ang kanilang mga batuta. Sa oras na ito, malayo sa gusali. Isang lalaking empleyado, na nakahawak sa kanyang ulo sa kalungkutan, ay nagsabi, "Dean, isuko na lang natin. Hindi natin sila kayang labanan." Sinabi ng isang babaeng empleyado, talagang hindi kami maaaring sumuko. Hindi natin hahayaang kunin nila ang pera ng ating welfare home nang walang bayad." Tanong ng lalaking empleyado, "So ano sa palagay mo ang dapat nating gawin ngayon? Paano natin maibabalik ang pera ng mag-isa?" Saglit na nag-isip ang babaeng empleyado at tumingin kay Nashley, at sinabing, "Dean, ngayon lang natin hihilingin kay Miss Maddox at Mr. Bennett ang tulong nila. Si Miss Maddox at Mr. Bennett ay hindi ordinaryong tao. Talagang tutulungan nila tayong maibalik ang pera natin." Malungkot na sabi ni Nashley, "Kailangan ba nating troublemayin muli sina Morris at Mr. Bennett?" Napabuntong hininga ang babaeng empleyado, "Dean, ano ang pinagsasabi mo sa oras na ito? Kailangan nating ibalik ang pera natin. Yun ang priority. Dean, kung ayaw mong tumawag, gagawin ko. Oo, humingi tayo ng tulong kay Miss Maddox at Mr. Bennett." Sumang-ayon din ang ibang mga empleyado sa mungkahing ito. "Sige, ako na ang tatawag." Huminga ng malalim si Nashley at saka tinawag si Nancy Maddox. Kasabay nito, sa isang high-end na restaurant malapit sa Aid Private Hospital. Sa isang pribadong kwarto. Kasama ni Mark Harrison sina Manuel Bennett, Elinda, at Smith habang umiinom at nakikipagkwentuhan. "Mr. Bennett, hayaan mong i-toast ulit kita. Dati akong bulag, nagdududa sa medical skills mo, sana mapatawad mo ako. Sa hinaharap, akin ang negosyo mo." Itinaas ni Mark Harrison ang kanyang baso ng alak. "Kuya Harrison, hindi na kailangang maging magalang." Itinaas din ni Manuel Bennett ang kanyang baso ng alak at iniklink ito sa kay Mark Harrison. Pareho silang uminom ng alak sa kanilang baso sa isang lagok. Ngunit sa sandaling ito, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Manuel Bennett. "Excuse me. Kailangan kong tanggapin ang tawag na ito." Sabi ni Manuel Bennett, napatingin sa telepono, at nakitang si Nancy Maddox ang tumatawag, kaya diretsyo niyang sinagot ang tawag. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, dumating ang nag-aalalang boses ni Nancy Maddox. "Mr. Bennett, may nangyari kay Director Lee." "Ha? May nangyari kay Director Lee?" Biglang nagulat si Manuel Bennett. "Morris, anong nangyari kay Director Lee?" Sinabi ni Nancy Maddox, "Hindi ako sigurado, ngunit parang ang pera na naibigay namin sa welfare home kahapon ay kinuha ng Dream Chasing Charity Foundation. Si Direk Lee at ang iba pa ay pumunta para i-claim ito, ngunit hindi lamang ito ibinalik ng mga tao mula sa foundation, ngunit binugbog pa nila sila." "Ano?" Napatayo kaagad si Manuel nang marinig ito. Si Mark Harrison at ang iba ay tumingin kay Manuel Bennett na may mga nalilitong ekspresyon. Nanlamig ang mga mata ni Manuel Bennett habang nagtanong sa malalim na boses, "Nasaan na ngayon si Direk Lee at ang iba pa?" Sumagot si Nancy Maddox, "Nasa entrance na ngayon ng Dream Chasing Charity Foundation building si Director Lee at ang iba pa, at papunta na ako doon." "Naiintindihan ko, pupunta ako kaagad."
Tumugon si Manuel Bennett at saka ibinaba ang telepono. Pagkababa ng telepono, sinabi ni Manuel Bennett kay Mark Harrison at sa iba pa, "Lahat po, pasensya na po talaga, pero may haharapin po ako, kaya aalis muna ako." Tanong ni Mark Harrison, "Mr. Bennett, kailangan mo ba ng anumang tulong?" "Malamang hindi." Sumagot si Manuel Bennett, at pagkatapos ay sinabi kay Elinda, "Miss Elinda, halika at hanapin mo ako bukas, isasama kita para makipagkita sa mga senior traditional medicine practitioners." Tumango si Elinda at sinabing, "Sige, ikaw na muna ang bahala sa negosyo mo." Nang walang sinabi pa, nagmamadaling umalis si Manuel Bennett sa restaurant, nagparada ng taxi, at dumiretso sa Dream Chasing Charity Foundation building. Samantala, hindi kalayuan sa Dream Chasing Charity Foundation building. Isang babaeng staff ang nagtanong kay Nash Lee, "Direktor, ano ang sinabi ni Miss Maddox?" Sagot ni Nash Lee, "Sabi ni Morris, maghintay ka muna, at malapit na siya." Mabuti naman. Nakahinga ang loob ng mga tauhan matapos marinig na darating si Nancy Maddox. Matapos maghintay ng halos 20 minuto. Isang puting Mercedes-Benz G ang nagmaneho mula sa malayong lugar at huminto sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto ng kotse, at lumabas si Nancy Maddox, nakasuot ng light blue na casual business attire. Morris. Miss Maddox. Mabilis na pumunta si Nash Lee at ang iba pa. Tiningnan ni Nancy Maddox ang mga pinsala sa mga miyembro ng kawani at ang kanyang magandang mukha ay biglang naging yelo. Ang mga pinsala bang ito ay sanhi ng mga tao ng foundation? "Oo, Miss Maddox." Tumango ang isang babaeng staff na may pulang mga mata. Huminga ng malalim si Nancy Maddox at nagtanong, "Director Lee, ano ba talaga ang nangyari?" "Morris, eto ang nangyari." Walang itinago si Nash Lee at sinabi kay Nancy Maddox ang lahat ng nangyari kagabi at ngayon. Matapos marinig ang mga salita ni Nash Lee, si Nancy Maddox ay nanginginig sa galit, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. She clenched her fists tightly and growled, "Ang daming bastos. Hayop." Pinunasan ng isang babaeng staff ang luha, "Miss Maddox, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Sinubukan ni Nancy Maddox na pigilan ang kanyang galit, "Maghintay pa tayo ng kaunti, malapit nang dumating si Kuya Bennett." Pagdating ni Kuya Bennett, haharapin natin ang bagay na ito. Gayunpaman, tiyak na hindi natin mapapaalis ang mga taong walang batas ngayon. Tumango ang lahat at tahimik na naghintay sa pagdating ni Manuel Bennett. Matapos maghintay ng wala pang 15 minuto. Isang taxi ang nagmaneho mula sa malayong lugar at huminto sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto ng kotse, at nagmamadaling lumabas si Manuel Bennett. "Kuya Bennett, dito." Kumaway si Nancy Maddox kay Manuel Bennett. Mabilis na tumakbo si Manuel Bennett. Nang makita niya ang mga pinsala kay Director Lee at sa iba pa, natigilan si Manuel Bennett, "Director Lee, ano ang nangyari sa lahat?" "Big Brother Bennett, ang mga tao mula sa foundation na ito." Itinuro ni Nancy Maddox ang malayong gusali at saka ipinaabot ang mga salita ni Nash Lee kay Manuel Bennett. Matapos marinig ang kwento ni Nancy Maddox, parang bulkan ang galit na naipon sa dibdib ni Manuel Bennett. Palamig ng palamig ang tingin ni Manuel Bennett, na para bang umaalingaw-ngaw ang maitim na ulap. Natakot din si Nancy Maddox at ang iba pa sa aura na nagmula sa katawan ni Manuel Bennett, at hindi nila maiwasang kiligin. "Kuya Bennett, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Tanong ni Nancy Maddox. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa gusali at sinabi sa mahinang boses, "Ipaubaya mo sa akin ang lahat, babayaran ko sila." Dahil doon, humakbang si Manuel Bennett patungo sa gusali. Nagmamadaling sumunod sina Nancy Maddox, Nash Lee, at ang iba pa. Nang makita si Manuel Bennett at ang iba pa na papalapit, agad na lumapit ang mga security guard sa pasukan na may hawak na mga batuta. Mayabang na sinabi ng security captain, "Di ba sabi ko sa'yo magwala ka? Anong ginagawa mo dito? Iminumungkahi kung umalis ka na, kung hindi, bugbugin kita ulit." Kabanata 242, Kabanata 242, Magsaya sa iyo. Bago pa malaglag ang mga salita. Boom!
Pinalaya si Manuel Bennett. Og. Na-knockout ang security captain, at sa isang boom, nabasag niya ang isang glass door. Ang kapitan ng seguridad ay nahulog ng husto sa isang tumpok ng mga tipak ng salamin, nagluwa ng isang subaw ng dugo, at hindi na makabangon. Sa isang iglap, naging tahimik ang loob at labas ng gusali. Lahat ay nakatingin sa nahulog na security captain na may takot sa kanilang mga mata. Napahawak ang kapitan ng seguridad sa kanyang dibdib at umungol sa iba pang mga gwardya, ano pa ang hinihintay ninyo? Patayin ang batang ito. Oo. Mahigit 20 security guards ang roomspan, hawak ang kanilang mga batuta at sinisingil si Manuel Bennett sa mabangis na paraan. Morris, paatros ang lahat. Nagbigay ng paalala si Manuel Bennett. Tumango si Nancy Maddox, umatras kasama si Nashley at ang iba pa. Matapos umatras si Nancy Maddox at ang iba pa sa isang tiyak na distansya, ang figure ni Manuel Bennett ay kumikislap at sumulong. Sa sandali ng pag-charge, si Manuel Bennett ay natapakan ng lupa, tumalon sa hangin. Isang hampas ng tuhod ang marahas na tumama sa dibdib ng pangunahing security guard. Basag. Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang security guard na ito ay sumigaw, ang kanyang mga tadyang ay agad na nabali, at siya ay lumipad palabas, na nagpatambo sa ilang iba pang mga gwardya sa proseso. Pagkalapag, marahas na sinampal ni Manuel Bennett ang mukha ng security guard na naningil sa gilid. Napasigaw sa sakit ang security guard, diretsyong sinampal may 10 metro ang layo. Paglapag niya, bumukol ang kalahati ng mukha niya, at lumabas ang ngipin niyang may halong dugo. Sa sumunod na panahon, si Manuel Bennett, tulad ng isang tumakas na dragon, ay sinuntok at sinipa ang mga security guard na ito, na naglalabas ng kanyang galit. Ang mga security guard na ito ay umabot sa mga gumagawa ng masama at hindi mabubuting tao. Si Manuel Bennett ay walang psikolohikal na presyon sa pagharap sa kanila. Wala pang ilang minuto. Lahat ng mga security guard ay bumagsak sa lupa, umiiyak at nagsisisigaw, hindi na makabangon. Sa puntong ito, nakita ng mga empleyado sa gusali ang eksenang ito at nanginginig ang lahat. Who the hell is this kid? Bakit napakabangis niya na mag-isa niyang natalo ang mahigit 20 na sinanay na security guards? No wonder naglakas loob ang matandang bastard na iyon na lumapit, may backup pala siya. Anong dapat nating gawin ngayon? Mukhang gustong kumain ng tao. Ang mga empleyado ng pundasyon ay masigasig na nag-usap, hindi alam kung ano ang gagawin. Mr. Bennett, magandang laban. Young brother, well done. Deserve na bugbugin ang mga aliping ito. Tungkol naman sa mga tauhan ng welfare home at sa mga nakamasid sa pasukan, lahat sila ay lubos na naaliw at nasa sabik. Hindi na nagpaabala si Manuel Bennett sa iba pang mga security guard at sa halip ay tumingin sa gusali. Hindi na niya napigilan ang galit at nagpakawala ng dagandong. Grayson Luther, lumabas ka dito. Ang dagandong na ito ay umalangaw-ngaw sa buong gusali na parang kulog. Naramdaman ng lahat na halos mabasag ang kanilang eardrums, pansamantalang huminto sa pagtibok ang kanilang mga puso. Bilasan mo, kunin mo ang presidente. Nag-aalalang sabi ng isang empleyado, saka nagmamadaling umalis. Sa maikling panahon. Sinong asong bastard ang nang-ahas manggulo dito? Isang boses na parang pato ang dumating. Sinundan ng isang magulong tunog ng mga yabag ang dumating. Lumakad si Grayson Luther kasama ang isang malaking grupo ng mga tao, at kasama nila si Rene Jordan. Nang makita nila ang eksena sa pasukan, lahat sila ay napasinghap sa malamig na hangin. Tumingin si Grayson Luther kay Manuel Bennett na may malungkot na ekspresyon, nagtanong, "Bata, ginawa mo ba ang lahat ng ito?" "Oo, nagawa ko." Tumango si Manuel Bennett bilang tugon. Sinulyapan ni Grayson Luther si Nashley at ang iba pa, pagkatapos ay nagtanong sa malalim na boses, "Kaya paninindigan mo ang mga taong ito?" Eksakto. Tumango pa rin si Manuel Bennett bilang pagsang-ayon. Hahaha. Tumawa ng malakas si Grayson Luther at malamig na sinabi, "Anak, alam mo ba kung nasaan ka, kung sino ako? How dare you pumunta dito para manggulo at kumampi sa kanila?
Naghahanap ka ba ng kamatayan? Sa tingin ko ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Humakbang si Manuel Bennett at marahas na sinipa si Grayson Luther sa tiyan. Aray! Si Grayson Luther ay nagpakawala ng parang baboy na sigaw at pinalipad. Malakas niyang hinampas ang front desk, iniluwa ang isang subo ng gastric juice. Napatulala ang lahat ng empleyado. Hindi nila inaasahan na si Manuel Bennett ay magsisimula ng isang labanan ng direkta. Nabaluktot sa galit ang mukha ni Rene Jordan, "You little bastard, how dare you hit Chairman Leinster? Ayaw mo na bang mabuhay?" Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap. Sampal. Diretsyong sinampal ni Manuel Bennett ang mukha ni Rene Jordan. Ah! Si Rene Jordan ay sumigaw, lumipad ng ilang metro ang layo at bumagsak ng husto sa lupa. Hindi napigilan ni Manuel Bennett ang sampal nito, kaya naiwan si Rene Jordan na duguan mula sa kanyang bibig at ilong. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na may malamig na kislap, tinitigan niya si Rene Jordan at malamig na sinabi, "Naghahanap ka talaga ng kamatayan, kaawa-awang babae. Niliber na kita minsan sa welfare home kahapon. Pero hindi ko akalain na muli kang maglalakas loob na gumawa ng gulo. Mukhang wala na talagang awa sa masasamang katulad mo." Nang makitang binugbog sina Grayson Luther at Rene Jordan, ang ibang mga empleyado ay hindi nang ahas na tumulong. Masyadong nakakatakot ang binatang ito. Ang sinumang magtangkang tumulong sa kanya ay naghahanap ng kamatayan. Lumingon si Manuel Bennett sa isa sa mga lalaking empleyado at nagtanong, sino ang mga nagdudulot ng gulo at away sa welfare home kagabi? Itinuro ng lalaking empleyado si Pascal Pike at ang iba pa, iyon ang iilan. Ibinaling ni Manuel Bennett ang kanyang tingin kay Pascal Pike at sa iba pa. Si Pascal Pike, nanginginig sa takot, ay nagsabi, "Binata, sinusunod lang namin ang utos ng Pangulo." Oo, nag-i-exercise lang kami ng utos. Ang iba pang mga empleyado ay nanginginig din ng husto. Sumusunod lang sa utos, ha? Ngumisi si Manuel Bennett habang papalapit kay Pascal Pike at sa kanyang grupo. "So, kung sinabihan ka ni Grayson Luther na mamatay, gagawin mo ba? Iniisip mo lang siguro na untouchable ka, tama? Hindi iyon." Si Pascal Pike at ang iba ay umatras sa takot. "Tumahimik ka." Umungol si Manuel Bennett at sinipa si Pascal Pike ng isang matinding suntok. Pagkatapos, sa ilang pang backhand na sampal, pinalipad niya ang iba pang empleyado. Lumapag si Pascal Pike at ang iba pa ilang metro ang layo, napaungol sa sakit na puno ng pagdurusa ang kanilang mga mukha. Magaling. Nagsaya ang mga tauhan ng welfare home na nakakuyom ang kamao. Sa pagkakataong ito, pilit tumayo si Rene Jordan, tinakpan ang kanyang mukha. Sumigaw siya kay Grayson Luther, "Mahal ko, sinaktan niya ako, hindi mo siya mabitawan. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang umalis dito ng buhay ang batang ito." Nagpumiglas si Grayson Luther sa kanyang mga paa, tinitigan si Manuel Bennett na may mabangis na tingin at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, "Bata, dahil ang galing mong makipaglaban, bakit hindi mo subukang tumakas?" Ngumisi si Manuel Bennett, "Ano, tumatawag ka ba para sa backup ngayon?" Ngumisi si Grayson Luther, "Natatakot ka ba?" "Natatakot." Ngumuso si Manuel Bennett, "Sa aking diksyonaryo, walang salitang takot. Gusto mong tawagan ang iyong mga tao? Sige, maglalaro ako ngayon. Anak, maghintay ka lang." Nag-iwan si Grayson Luther ng isang malupit na pangungusap, at pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang mobile phone para tumawag. Kabanata 243, Kabanata 243, Paghahanap ng mga pagpapala para sa sarili. Lumapit si Nancy Maddox at sinabing, "Mr. Bennett, nabalitaan ko na itong Grayson Luther na ito ay medyo kakilala ng mga tao sa lipunan. Ano ang dapat nating gawin ngayon?" Bennett squinted and said, "Kung kaya niyang tawagan ang mga tao, hindi ba?" Habang nagsasalita siya, inilabas din ni Bennett ang kanyang mobile phone at direktang tinawagan si Sheridan Jules. Mabilis na sinagot ang telepono. "Mr. Bennett, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo?" Dumating ang magalang na boses ni Sheridan Jules.
Sinabi ni Bennett, mayroon akong kaunting problema at kailangan ko ang iyong tulong. Tumawa si Sheridan Jules at sinabing, no need to talk about help, Mr. Bennett. Just tell me what's the matter. Mataimtim na sinabi ni Bennett, may problema ako rito. Tawagan ang ilang tao, mas marami ang mas mabuti. Sige, Mr. Bennett, nasaan ka ngayon? Nasa Dream Chasing Charity Foundation building ako. Sige, tatawagan ko agad ang mga tao. Hindi nagtagal, ibinaba ni Bennett ang telepono. Sa sandaling ito, ibinaba na rin ni Grayson Luther ang telepono. Ngumisi siya sabay ngiti, oh, bata, tumatawag ka rin. Hindi pinansin ni Bennett ang lalaking ito. Grayson Luther mocked, anak, kahit sinong tawagan mo ngayon, hindi makakatulong. Talagang gagawin kitang inutil. Tumawa si Bennett at sinabing, sige, maghihintay ako at tingnan. Kung hindi mo ako kayang gawing inutil, gagawin kitang inutil. Hindi nilayon ni Bennett na palayain ng madali ang taong ito. Ang taong ito ay labag sa batas, nagpapanggap bilang isang charity worker, nangungurakot ng mga donasyon ng pag-ibig mula sa iba't ibang welfare home, at kumikita mula rito. Ang mga ganid na hayop na tulad nito ay dapat na parusahan ng husto. Nang marinig ang mga salita ni Bennett, mas tumawa si Grayson Luther. Tinitigan niya si Bennett ng mayabang na ekspresyon, anak, alam mo ba? May mga taong sinubukang manggulo noon, pero sa huli, walang nangyari. Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi nila ako kayang talunin. Lumapit din si Rene Jordan na mukhang saplada, anak, maglakas loob kang saktan ako at si Chairman Leinster, ngayon dapat kang magbayad ng 100 o 1,000 beses bilang kapalit. Maghintay ka lang, magbabayad ka ng malaking halaga sa ginawa mo. Sige, naghihintay ako. Ngumiti si Bennett at tumango. Nang makita ang kalmadong pag-uugali ni Bennett, naguluhan si Grayson Luther. Bakit hindi natakot ang batang ito? Hindi kaya napakalaki ng background niya kaya wala siyang dapat ikatakot. Pero hindi tama iyon, marami siyang kilala sa River City at hindi pa niya nakita ang batang ito. Mukhang masyado siyang nag-iisip. Ang batang ito ay magaling lang makipaglaban at walang malaking background. Mabagal na lumipas ang oras. Makalipas ang halos 10 minuto. Ilang itim na sasakyang pangnegosyo ang dumating mula sa malayong lugar at huminto sa pasukan ng gusali. Bumukas ang pinto ng kotse, at 30 kakaibang lalaki na nakaitim na maikling manggas, armado ng mga baseball bat at baton, ang humakbang patungo sa gusali. Ang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na suit, isang jade Buddha sa kanyang dibdib, isang slick back na buhok, at medyo mabilog na figure. Hindi ba ito ang presidente ng Dragon Sour Association, Edwin Talbot? Ang Dragon Sour Commerce Association ay isang second-tier commerce association sa River City na may napakalaking enerhiya at katayuan, pangalawa lamang sa 4 top chambers of commerce sa River City. Grayson Luther, itong dog bastard, tinawag pa si President Talbot. Mukhang nasa panganib ang binatang ito. Sa sandaling ito, maraming tao sa eksena ang nagbulungan. President Talbot, natutuwa akong nandito ka. Nagmamadaling sinalubong siya ni Grayson Luther na nakangiti. Nagpakitang gilas si Rene Jordan kay Bennett, kita mo, kahit ang presidente ng Dragon Sour Commerce Association ay nandito. Patay na patay ka. Habang nagsasalita ay sumunod din si Rene Jordan. Casual na sinulyapan ni Bennett itong si Edwin Talbot at agad siyang nakilala. Dati, nang pumunta siya sa Paradise Manor, nakita niya ang lalaking ito sa eksena. Haha, Chairman Leinster, magkaibigan tayo. At kung humingi ka sa akin ng tulong, tiyak na sasama ako. Tumawa si Edwin Talbot at naglakad kasama ang kanyang mga tao. Speaking of which, Edwin asked, Chairman Leinster, sinong bulag ang nang-ahas na kumilos laban sa iyo? Sabihin mo sa akin, at tuturuan ko siya ng leksyon para sa iyo. President Talbot, ang batang iyon. Itinuro ni Grayson Luther si Manuel Bennett. Napatingin sa kanya si Edwin Talbot. Gayunpaman, nang makita niya si Manuel Bennett, si Edwin ay natigilan noong una, sa pag-aakalang pinaglalaroan siya ng kanyang mga mata, at mariing pinunasan ang mga ito.
Matapos makitang si Manuel Bennett nga iyon, natakot si Edwin kaya kinilig siya at dali-daling lumapit sa kanya. Minsan sa harap ni Manuel, puno ng ngiti ang mukha ni Edwin, at tumanggaw siya at yumuko, na nagsasabing, "Mr. Bennett, what brings you here?" Sa isang iglap, napatulala ang lahat ng taong naruroon. Ano ang sitwasyon? Kilala talaga ni President Talbot ang binatang ito. Hindi lang niya kilala, ngunit nakita mo ba kung gaano kagalang-galang si President Talbot sa binatang ito? Nagbulungan ang mga nanunood, puno ng pagtataka ang mga mata. Lalong nabigla sina Grayson Luther at Rene Jordan, nadilat ang mga mata at puno ng hindi makapaniwala. Walang pakialam na sinabi ni Manuel Bennett, "Ang Grayson Luther na ito ay nagalit sa akin, kaya naparito ako upang harapin ito." Pagkatapos ng isang pause, nanlamig ang mga mata ni Manuel, "Bakit? Gusto mo bang panindigan ang lalaking ito at atakihin ako?" "Hindi, hindi, hindi." Paulit-ulit na umiling si Edwin Talbot, pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. "Mr. Bennett, napakaranggal ng status mo, how dare I try to fight you?" Sabi ni Manuel, "Kung wala kang laban sa akin, tumabi ka na lang muna. Mamaya, baka humingi ako ng tulong sa mga tauhan mo." "Oo, oo, oo." Tumanggo si Edwin Talbot at mabilis na tumabi. "President Talbot, ano ang ibig mong sabihin dito?" Naguguluhang tanong ni Grayson Luther. Edwin Talbot sneered, "You dare to provoke Mr. Bennett. No one in River City can save you, so you better pray for yourself." "Ikaw." Itinuro ni Grayson Luther si Edwin Talbot, parehong gulat at galit. Sa mismong sandaling ito. "Oh my God, bakit ang daming sasakyan?" Isang sigaw ng sorpresa ang biglang bumangon mula sa karamihan. Napalingon ang lahat. Nakita nila ang apat na koponan ng kotse na nakikipagkarera mula sa malayong lugar. Ang lahat ng mga ito, nang walang pagbubukod, ay mga itim na Mercedes business cars. Nangunguna sa apat na hanay ng mga kotse ang isang itim na Lamborghini, isang orange na McLaren, isang kulay abong Aston Martin, at isang pulang Ferrari. Mayroong daan-daang mga sasakyan sa kabuuan, isang magandang tanawin na nag-iwan ng mga panga ng maraming tao sa lupa. Hindi nagtagal, huminto ang apat na pangkat ng mga sasakyan sa gilid ng kalye. Bumukas ang mga pinto, at lumabas ang isang grupo ng mga tao, na may kabuuang 4 o 500 tao. Lahat sila ay nakasuot ng itim na maikling manggas, mukhang kahanga-hanga. Naglalakad sa harapan ng apat na kabataan, 3 lalaki at isang babae. Ito. Hindi ba't 4 troublesome kings ito ng River City? Bakit sila nandito? Anong troublesome kings? Sikat ba sila? Hindi mo man lang kilala itong 4 troublesome kings. Sabihin ko sa iyo, ang 3 binata na iyon ay mga anak ng mga presidente ng East Union, South Haven Business Association, at Northern Rice Commerce Association. At ang dalagang iyon ay ang nakababatang kapatid na babae ng presidente ng Zaifeng Business Association. Bulalas at hingal ng sorpresa ang patuloy na tumataas sa karamihan. Ito ay walang iba kundi ang Kok Klepow, Leslie Tolkien, Jimmy Forbes, at Frey Zack. "Kuya Bennett, nandito na tayo." Ang apat sa kanila ay kumaway kay Manuel Bennett mula sa malayo, ang kanilang mga mukha ay puno ng ngiti, at pagkatapos ay tumakbo papunta sa kanya. Kabanata 244, Kabanata 244, Nakakatakot na background. Sinabihan sila ng kanilang ama at kapatid na babae na magkasundo sila ni Manuel Bennett, at natural na masaya silang sumunod. Kaya diretsyong tinawag nila siyang, "Kuya," para mas maging intimate. Diyos ko, dumating pala itong apat na magulong hari para sa nakababatang kapatid na ito. Nagulat ang lahat. Ang mukha ni Grayson Luther ay nagbago mula sa berde at naging puti. Malinaw na hindi niya inaasahan na si Manuel Bennett ay may ganoong background na kahit na ang pangalawang henerasyon ng apat na nangungunang presidente ng Business Association sa River City ay naimbitahan. Rene Jordan disdainfully said, "Sino itong apat na maliliit na lalaki? Mas makapangyarihan ba sila kaysa kay President Talbot?" "Tumahimik ka." Angal ni Luther kay Rene Jordan. Rene Jordan pouted,
Mahal, natatakot ka ba sa apat na batang ito? Kumunat ang noo ni Grayson Luther at natural na ayaw aminin na natatakot siya. Hindi naman ako natatakot. Sa oras na ito, nakita ni Manuel Bennett si Cocklepaw at ang kanyang mga kaibigan na tumatakbo, mukhang tuliro, bakit ka nandito? Ngumisi si Cocklepaw at sinabing, Mr. Bennett, sabi ng tatay ko kailangan mo ng tulong dito, kaya hiniling niya sa amin na dalhin ang mga tao. Tumango si Manuel Bennett, na tila hinuhulaan ang intensyon ni Sheridan Jules at ng kanyang mga kaibigan. Tila gusto ni Sheridan Jules at ng iba pa na siya na ang bahala sa apat na maliliit na lalaki na ito. Ang apat na maliliit na lalaki na ito ay matuwid at marangal, kaya okay lang na kunin sila sa ilalim ng kanyang pakpak. Sabi ni Leslie Tolkien, Mr. Bennett, nagdala kami ng 500 tao. Hindi ko alam kung sapat. Kung hindi sapat, tatawag ako para sa higit pa. Sinabi ni Manuel Bennett, tama na, hindi na kailangang tumawag pa. Oh, okay. Masunurin namang tumango si Leslie Tolkien. Mr. Jules, Mr. Tolkien, Mr. Franklin, and Miss Zack, kumusta na kayo? Nakangiting naglakad si Edwin Talbot. Presidente Talbot. Nagulat si Cocklepaw, anong ginagawa mo dito? Natawa si President Talbot, nandito rin ako para tulungan si Mr. Bennett. Oh! Hindi na nag-abala pa si Cocklepaw kay President Talbot at sa halip ay tinanong niya si Manuel Bennett, Mr. Bennett, ano ang kailangan mong gawin namin? Lumaban o iba pa? Sabi ni Manuel Bennett, sundan mo na lang ang utos ko mamaya. Sige. Tumango si Cocklepaw bilang pagsang-ayon. Tumangala si Manuel Bennett kay Grayson Luther, Grayson Luther, mukhang hindi masyadong kapaki-pakinabang ang mga taong tinawagan mo. Gusto mo bang subukang tumawag pa? Anak, huwag kang masyadong mahiyain. Mapanganib na sinabi ni Grayson Luther, huwag mong isipin na sa suporta ng mga business association na ito, wala akong magagawa sa iyo. Kaibigan ko si Troy Gordon ng East District Branch. Ang lakas ng loob mong manggulo dito, no way. Talaga. Ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, bueno, bilasan mo at tawagan mo siya. Ngumuso si Grayson Luther at muling kinuha ang kanyang mobile phone, tumawag. Kinuha din ni Manuel Bennett ang kanyang mobile phone at tinawagan si Nathaniel Lloyd. Napakaraming donasyon mula sa mga welfare home ang nilustay ng foundation na ito, dapat silang pilitin na iluwa ang lahat ng ito at kailangang maparusahan ng mahigpit ng batas. Nang matapos ni Grayson Luther ang tawag, nang makitang katatapos lang din ni Manuel Bennett sa kanyang tawag, nginisya niya, anak, sinusubukan mo bang tawagan ang mga tao sa business association para suportahan ka? Let me tell you, walang kwenta. Tumawa lang si Manuel Bennett, let's wait and see. Kasunod nito, nagsimulang maghintay ang lahat sa eksena. Pagkatapos ng 20 dagdag na minuto, ilang espesyal na sasakyan ang dumaan at pumarada sa tabi ng kalye. Bumukas ang mga pinto, at bumaba sa sasakyan ang isang grupo ng mga lalaki at babae na nakauniporme at naglakad patungo sa kanila. Nanguna sa grupo si Victor Gordon ng East District Branch. Mr. Gordon, salamat at nandito ka. Nakangiting bati ni Grayson Luther sa kanya. Nalilitong tanong ni Victor Gordon, Chairman Leinster, what on earth happened? Bakit ang daming tao dito? Malungkot na sinabi ni Grayson Luther, Troy Gordon, kailangan mong tumayo para sa akin. Pagkatapos, tinuro niya si Manuel Bennett at sinabing, labag sa batas ang batang iyon, pumunta siya rito para manggulo. Sinabi ko sa kanya na umalis, ngunit hindi lamang siya nakinig, sinaktan niya ako at dinala pa ang mga taong ito ng business association upang i-back up siya. Hindi mo hahayaang makatakas ang isang taong tulad nito na walang respeto sa batas. Eksakto, dapat siyang arestuhin. Galit na dagdag ni Rene Jordan. Talaga. Kumunat ang noo ni Victor Gordon at tumingin. Oh, hindi ba ito si Troy Gordon? Nakangiting bati ni Manuel Bennett. Hehe, si Mr. Bennett. Si Victor Gordon ay tumawa, nagmamadaling lumakad, at magalang na sinabi, Mr. Bennett, bakit ka nagdala ng mga tao para manggulo sa kumpanya ng iba? Hindi ito maganda.
Bahagyang ipinikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata at sinabing, Troy Gordon, si Grayson Luther ay nagtatago sa likod ng charity habang walang kwenta na nilulustay ang mga donasyon mula sa iba't ibang welfare home. Hindi ko alam ang tungkol dito noon, ngunit ngayon na siya ay tumawid sa akin, natural na kailangan kong harapin ito. Troy Gordon, dapat alam mo kung ano ang pinagdaanan niya, di ba? Anyway, plano kong tanggalin itong cancer ngayon, dapat alam mo kung ano ang gagawin, di ba? Tumulo ang pawis sa noo ni Victor Gordon, sabi niya, alam ko, alam ko. Nang makitang walang intensyon si Victor Gordon na arestuhin ang sinuman, mabilis na sinabi ni Grayson Luther, Troy Gordon, ano pa ang hinihintay mo? Bakit hindi ka magmadali at arestuhin ang batang ito? Galit na sinabi ni Victor Gordon, Grayson Luther, sino ka sa tingin mo? Kilala kita. Kailangan ko bang sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin? Troy Gordon, ikaw. Biglang natigilan si Grayson Luther, malinaw na hindi inaasahan na lilipat ng panig si Victor Gordon pagkatapos makita si Manuel Bennett. Napatulala rin si Rene Jordan. Gayon din ang mga empleyado ng foundation. Bakit ang mga taong tinawag ng chairman ay bumaling lahat sa panig ni Manuel Bennett? Sino sa lupa ang batang ito, at bakit mayroon siyang napakaraming kapangyarihan? Bumulong si Victor Gordon sa tenga ni Manuel Bennett, Mr. Bennett, alam ko ang ginawa ni Grayson Luther. Pero dahil powerful ang background ni Grayson Luther, hindi ko siya mahawakan at pumikit na lang. Mr. Bennett, baka hindi ganoon kadali para sa iyo na harapin siya. Mataimtim na sinabi ni Manuel Bennett, kahit anong klaseng background mayroon siya, dapat ko siyang alisin ngayon. Ibinuka ni Victor Gordon ang kanyang bibig ngunit hindi na nagsalita pa. Makalipas ang ilang sandali, marami pang espesyal na sasakyan ang dumating. Matapos huminto ang mga sasakyan sa gilid ng kalsada, isang malaking grupo ng mga lalaki at babae na nakasuot ng uniforme ang dumating. Pinangunahan sila ni Nathaniel Lloyd. Nang makitang paparating din si Nathaniel Lloyd, nang inag ang katawan ni Grayson Luther, at napalunok siya. Bakit dumating si Nathaniel Lloyd? Si Nathaniel Lloyd din kaya ang tinawag ng batang ito. Diyos ko, nandito rin ang Thunder Bureau ng River City General Administration. Dumating din kaya ang Thunder Bureau sa utos ng binatang ito. Si Grayson Luther na naman ang mga taong tinawag ng binatang ito. Bulalas ang umalangaw-ngaw sa karamihan. Kuya Bennett, long time no see. Sa ilalim ng tingin ng lahat, nakangiting naglakad si Nathaniel Lloyd patungo kay Manuel Bennett. Kuya Luther, kumusta ka na? Nakangitiring bati ni Manuel Bennett. Ito. Nang makita ang matalik na relasyon ni Manuel Bennett at Nathaniel Lloyd, lalong namutla ang mukha ni Grayson Luther. Bakit lahat ng mga taong inimbitahan niya ay crush ng mga taong inimbitahan ng bata? Talaga bang nakakatakot ang background ng batang ito? Kung hindi, bakit naging malapit sa kanya ang mga taga Four Top Chambers of Commerce at Nathaniel Lloyd? Kabanata 245, Kabanata 245, Basagin ang gusali. Natatarantang tanong ni Nathaniel Lloyd, Kuya Bennett, bakit ang daming tao dito? Anong nangyari? Lider ng kulog. Sa sandaling ito, nagmamadaling lumapit si Victor Gordon at magalang na binati. Mr. Cyrus, bakit nandito ka rin? Lalong naguluhan si Nathaniel Lloyd. Nang hindi alam ni Victor Gordon ang isasagot, nagsalita si Manuel Bennett para sa kanya, Brother Luther, nandito si Mr. Gordon para tulungan akong harapin din ang bagay na ito. Tama, tama, tama. Mabilis na tumango si Victor Gordon, na nagpapasalamat na sulyap kay Manuel Bennett. Oh! Tumango si Nathaniel Lloyd at nagtanong, Kuya Bennett, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari? Sinabi ni Manuel Bennett, kapatid na Luther, dahil nagtanong ka, sasabihin ko sa iyo. Pagkatapos, malakas na ikinwento ni Manuel Bennett kung paano nilustay ni Grayson Luther ang mga donasyong pangkawang gawa, puwersahang ninakawan, at binugbog ang mga tauhan ng welfare home sa mga nakaraang taon. Matapos marinig ang sinabi ni Manuel Bennett, biglang nagdilim ang mukha ni Nathaniel Lloyd. Bulalas ni Cock Clepow, Holy fuck!
Napaka-scumbag ng bastard na ito, kaya pa niyang gumawa ng mga masasamang gawain. Umiling si Leslie Tolkien, akala ko sapat na tayong masama, ngunit hindi ko inaasahan na may mas masahol pa sa atin, na nangangahas na agawin ang pera na para sa welfare home. Sinabi ni Jimmy Forbes, dapat patayin ang hamak na ito. Sinabi ni Freyzak, masyadong madali sa kanya ang pagpatay sa kanya. Kailangan niyang mabulok sa kulungan. Nagmamadaling depensahan ni Grayson Luther ang sarili, Thunder Leader, huwag kang makinig sa kalokohan ng batang ito, hindi ko pa nagawa ang mga bagay na ito. Silling to argue at this point nakakadiri. Masyado kang maraming masasamang gawa, at lahat ng ito ay mabubunyag sa isang pagsisiyasat. Ang mga tauhan ng welfare home at maraming nanunood ay lahat ay nagsalita upang hatulan siya. Mahigpit na sinabi ni Nathaniel Lloyd kay Grayson Luther, hindi mo kailangang makipagtalo. Ako mismo ang mag-iimbestiga sa bagay na ito. Nakangiting tumingin si Manuel Bennett kay Grayson Luther at sinabing, Grayson Luther, tatawag ka pa ba ng tulong? Kung hindi, hayaan mo ang mga kapatid ko na magtrabaho. Tinitigan ni Grayson Luther si Manuel Bennett, tumatakbo ang kanyang mga pag-iisip habang sinusubukan niyang mag-isip ng isang hakbang. Hindi na siya pinansin ni Manuel Bennett at iwinagayway ang kamay, Cock, Leslie, Jimmy, Freya, basagin mo ang gusaling ito para sa akin. Smash the building. Sige, sige, sige. Hahaha, parang nakakatuwa. Mga kapatid, magtrabaho na tayo. Mga kapatid, alis na tayo. Agad namang tuwang-tuwa si Cocklepaw at ang iba pa, na inakay ang 500 tao na magsiksikan patungo sa gusali. Kumaway din si Edwin Talbot sa kanyang mga subordinate, tulungan na rin kayo. Oo, Ginoo. Tumanggo naman ang mga nasasakupan niya bilang pagsang-ayon, at umakbay na rin. Huwag basagin, huwag basagin. Namutla ang mukha ni Grayson Luther, at napasigaw siya sa gulat. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Cocklepaw at ng iba pa, binasag muna ang lahat ng salamin na pinto sa unang palapag at pagkatapos ay nagmamadaling pumasok sa gusali upang ipagpatuloy ang pagbagsak. Saglit. Ang bawat palapag ng 10 palapag na gusali ay umalangaw sa mga kalabog. Ang mga empleyadong nagtatrabaho sa loob ng gusali ay lahat ay natakot, nagsisigawan at tumatakas palabas. Napasimangot si Nathaniel Lloyd, Kuya Bennett, ito ba talaga ang tamang paraan para gawin ang mga bagay-bagay? Sinabi ni Manuel Bennett, Brother Luther, ang foundation building na ito ay ang cancer ng River City at dapat matagal nang naalis. Ngayon, ibabagsak ko ang bundok na nang-aapi sa lahat ng welfare home sa River City, at magdadala ng maliwanag at makatarungang mundo para sa kanila. Bukod dito, kapatid na Luther, makatitiyak ka, personal kong pondohan ang pagtatayo ng isang bagong charity foundation upang tunay na magbigay ng tulong sa mga welfare home. Mr. Peel, tutulungan ko rin si Brother Bennett na gumawa ng bagong charity foundation. Lumapit din si Nancy Maddox. Humalaklak si Nathaniel Lloyd, Kuya Bennett, kung ganoon, papayagan kitang pasayahin ang sarili mo sa pagkakataong ito. Habang giniba ang bawat palapag ng gusali, ang mga empleyado ng pundasyon ay mukhang nalulungkot at nalulungkot. Nadurog ang puso ni Grayson Luther, namutla ang mukha, at bumagsak siya sa lupa. Ang kanyang negosyo sa River City ay nawasak ngayon. Kung alam niyang ganito ang kahihinatnan, hindi niya dapat pinakinggan ang asong iyon, si Rene Jordan, at sinubukang magnakaw ng pera sa Sunshine Welfare Institute. At saka, pagkatapos ng pangyayaring ito, iiwanan na siya ng matanda. Ngayon, ang tanging natitira sa kanyang puso ay pagsisisi. Sa pag-iisip nito, sinugod niya si Rene Jordan ng suntok at sipa, ngunit mabilis itong nahila ng mga tauhan ni Nathaniel Lloyd. Samantala, si Ashley at ang mga tauhan ng welfare home, isa-isang tumulo ang mga luha sa kanilang mga mata, pakiramdam na sa wakas ay naalis sa kanilang mga balikat ang bigat ng isang bundok. Ikanaway ni Nathaniel Lloyd ang kanyang kamay at umungal, ilayo mo si Grayson Luther at ang lahat ng matataas na opisyal ng foundation. At saka, ang babaeng ito, nakipagsabuatan siya kay Grayson Luther, at malamang na marami siyang ginawang masama. Tinuro ni Manuel Bennett si Rene Jordan.
Sabi ni Nathaniel Lloyd, ilayo mo rin tong babaeng to. Oo. Lumapit ang isang grupo ng mga lalaki at babae na nakauniporme, pinususan sina Grayson Luther at Rene Jordan, pati na rin ang lahat ng matataas na opisyal ng foundation. Umungol si Grayson Luther kay Manuel Bennett, "Anak, nagtatrabaho ako para sa Cowell family ng Kyoto. Ngayon, sinira mo ako, at hindi ka papakawalan ng Cowell family." Cowell family ng Kyoto. Hindi natakot si Manuel Bennett, "Kung ang Cowell family ay maglakas loob na manggulo para sa akin, tatapakan ko sila ng patag." Namula ang mukha ni Grayson Luther, "Anak, ang yabang mo. Huwag isipin na dahil mayroon kang ilang background sa River City, maaari mong baliwalain ang malalaking pamilya ng Kyoto. Walang ibig sabihin ang iyong background sa mata ng malalaking pamilya sa Kyoto. Maghintay at tingnan, ang iyong kapalaran ay mas masahol pa kaysa sa akin. Tumigil ka na sa pagsasalita, tara na." Malamig na sigaw ng isang lalaki na nakauniporme, hinawakan ang balikat ni Grayson Luther, at inakay siya patungo sa sasakyan. Gayunpaman, hindi nilayo ni Manuel Bennett na paalisin si Grayson Luther ng ganoon kadali, dahil pinakilos niya ang totoong chi, pinitik ito gamit ang kanyang daliri. 2 agos ng totoong chi ang direktang tumama sa mga binti ni Grayson Luther, na tuluyang napilayan. Si Grayson Luther, na kanina pa maayos na naglalakad, ay biglang nakaramdam ng panghihina ng kanyang mga paa at bumagsak sa lupa. "Anong nangyayari? Bakit hindi ko maramdaman ang mga paa ko?" Sinubukan niyang tumayo sa takot, ngunit hindi niya magawa. Kaya naman, hinailan ng lalaking nakauniporme si Grayson Luther papunta sa parking area. Nang madaanan ni Rene Jordan si Manuel Bennett, galit na galit siyang umungal, "Ikaw bastard, anak ng aso. Mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan." Nanlamig ang mga mata ni Manuel Bennett, at nagpadala siya ng panibagong pagsabog ng totoong chi sa utak ni Rene Jordan, na nasira ang nerbiyos ng babaeng ito. "Hehe. Haha. Hahaha." Isang matinong Rene Jordan ang biglang nagsimulang tumawa ng hysterically, sumisigaw, "I am a big internet celebrity. I am a huge star. Ako ang pinakamaganda. Dapat makinig sa akin ang lahat. Makinig ka sa akin." What the hell? Bakit biglang nababaliw ang babaeng to? Siguro napakarami niyang ginawang masama at tinatanggap na niya ang kanyang kabayaran ngayon. Hindi ba hindi gumagana ang mga paa ni Grayson Luther ngayon? Siguradong nakuha niya ang kanyang karma. Deserve nila. Malakas na nag-uusap ang mga nanunood, walang simpatiya kina Grayson Luther at Rene Jordan. Di nagtagal, nakuha ni Victor Gordon at ng iba pa sina Grayson Luther, Rene Jordan, at ang iba pa. Sinabi ni Nathaniel Lloyd kay Manuel Bennett, "Brother Bennett, kapag naimbestigahan na natin ng maigi, mabilis nating ibabalik sa bawat welfare home ang perang kinulit nila." Tumango si Manuel Bennett, "Pakiusap, ingatan mo ito, Kuya Luther. Sige, aalis na tayo. Sabay-sabay tayong uminom sa susunod." Nakangiting wika ni Nathaniel Lloyd bago sumakay sa kotse at umalis.